So Acts 15:12 to 21, hear the word of the Lord. And all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. After they finished his speaking, James replied, "Brothers, listen to me. Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for his name. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written, after this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from of old. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, but should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues." Before you respond, I will try to change, yung response po natin. Thanks be to God. Medyo mahaba pero madali lang. May your word live in us and bear fruit to your glory. May your word live in us and bear fruit to your glory. So church, this is the word of the Lord. May your word live in us and bear fruit to your glory. You may be seated. So sino po dito sa atin sa bahay na kapag siya ay inutusan, ay hindi papayag na siya lang ang mautusan at dapat yung iba rin? Nakuha po niyo yung tanong? Si Ryzen daw po. Ako lang, si Kuya, anong ginagawa? Is that familiar? Sino dito na kapag nakatanggap ng, for example, anything, it could be a gift, o anuman ang nakatanggap, sino dito na kapag nakatanggap ng regalo, anuman, ang kanilang kapatid, mula sa kanilang magulang, for example, mga anak na lang namin uli, sa sacrifice namin, si Yuan nakatanggap ng gift from us. Pagdating sa bahay, si Marcus wala. And Marcus will feel, ba't siya meron, ako wala? No? So maybe ganun nga sila. Or sino man sa atin, baka may ganun po tayo. We do not feel like, hindi fair, ba't siya meron, ako wala? Sino naman sa atin na kapag may nagpasaway sa pamilya, ay mas madaling mag-respond tayo na paggalitan sila kaysa tanggapin o unawain at sila ay patawarin? Alam niyo yun? Ayan, kasi sabi ko sa'yo, kaka-cellphone mo yan eh. Di ba? Sabi ko sa'yo, dapat ginawa mo na yan eh. Instead of, come here, that's okay. Next time you do it, you listen, okay? It's okay, it's okay. You see the difference? Sino sa atin na istriktong dapat masunod ang rules sa bahay, at kapag nabali ito, ay hindi basta kayang unawain na dapat maparusahan? Hindi, rule is rule. Pag ginawa mo to, you will be spanked. Sa atin naman bilang kawan, bilang isang church, ano nga ba ang inaasahan ng Diyos na pagtrato natin sa isa't isa? Well, actually, it can be like, pagdating dito sa church, nagpapatawad tayo. Pagdating sa bahay, hindi. Or,
Kahit dito sa church, we are strict. Madali tayong mag-condemn at hindi tayo gracious. Well, this is what we will learn today. At least sa kapahayagan na natutunan natin last Sunday, na ang bawat isa ay nakabase lamang sa grasya ng Diyos. And what we need to learn, at least in our text, is kung sino nga ba ang Diyos na tumanggap sa atin. Na kung tayo ay tinanggap ng Diyos, hindi ba dapat tinatanggap din natin ang bawat isa in accordance to His grace? So yun po ang makikita po natin dito sa ating teksto. So ngayong umaga, ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ay, in Christ, all saints are to live with each other under God's grace. So again, in Christ, all saints are to live with each other under God's grace. Para sa mga bata, ito yung mensahe na simple, live according to the gospel. Live according to the gospel. Right? Simple as that. Hope you're finished writing. Okay, pinapahayag nito ang dalawang mahalagang katuruan sa teksto. In verses 12 to 19, we call it grace for the Gentiles or for the non-Jewish people. Or if we can also say mga pagan na naging Christian. There should be grace for them, but not only for them. Actually, in verses 20 to 21, there should also be grace for the Jews. Kasi po, makikita po natin dito, hindi ba dapat i-circumcise sila? Kung sila ay totoong mga Kristiyano na, mga Gentiles, di ba yun ay inutos? Pero sinabi dito ni James na, ano nga ba yun sa sinasabi rito, my judgment is we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. Huwag na natin silang pahirapan pa na kailangan nilang dumaan sa ganitong proseso ng circumcision. Actually, ang punto dito ay hindi na basta circumcision, they should undergo now to the new covenant, which is now through the sacrament of baptism. No? Pero wag na natin silang pahirapan dahil sila ay totoong naligtas dahil sa grasya ng Diyos. Pero pagdating po sa sunod, sa 20 to 21, but we should write to them, hindi na sila ma-circumcise, pero wag na silang mamuhay sa nakalipas pa nilang, sa kanilang lifestyle before. They were eating polluted foods offered to the idols, they're living in sexual immorality, in respect to the Jews na namuhay na malayo sa ganong klaseng buhay. So, parehas po silang namumuhay sa grasya, dapat silang magtanggapin nila ang bawat isa sa kapamamaraanan ng pamumuhay na ayon sa Diyos. So, ito po yung balanse na makikita po natin dito. So, sa mga bata, through two words, gracious, 12 to 19, and also truthful. We should be gracious to each other and also truthful. So, kailangan na din makikita po natin dito yung klaseng grasya na pinag-uusapan po rito. Sa pagdepensa nila Barnabas at Paul sa mga Hudyo, right, in what we have learned last week, Paul and Barnabas actually gave their witness to the Gentiles na totoong sila ay naministeryuhan ng Diyos, sila ay totoong nagbago. So after that defense, kaugnay sa pagpapasailalim pa rin sa circumcision ng mga Hintil, kasi they're saying, no, they are really saved by grace. Why are we going to require them to undergo the act or the rite of circumcision?
So ito na po yung sumunod na nangyari. This is the reaction. Let's read in verse 12. Sabi po nga rito, and all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. So sabi po rito, yung mga, anong tawag, at least sa ESV, maybe that's the right word, assembly. Sa atin po bilang Presbyterian, we are interconnected to churches. So right from our church, may tinatawag na session. So ano nga ba yung session? Session in the Senate, for example. So for example, a group of elders in the church. Ito po yung session locally. Pero may group of elders ng bawat churches in particular place. Yun po yung presbytery. Presbyteros, actually elders. So pero beyond the local congregation, connected po tayo na may group of elders na nag-a-assemble din po for particular purpose. Fellowship, helping each other in issues in the church. Pero meron pong tinatawag na General Assembly or Synod. No? So, actually June, kalimitan, yung mga Presbyterian denominations ay nag-gather sa General Assembly. Yun nga po yung isang dapat na pupuntahan po namin. What I am trying to picture out sa atin, ang pagtitipon po dito sa Jerusalem, na kung saan pumunta si Barnabas at Paul, ay maituturing nga pong isang assembly from different churches. And for what particular purpose? Issue on implementing circumcision for the Gentiles, which is a doctrinal issue. Are we going to require all the Gentiles to still undergo circumcision? Or is it only like still living in the law, kung saan nung sila ay tumanggap kay Jesus, hindi na yung law ang nagmamatter dito. So, just like them, ito po ay maituturing na isang pagtitipon para sa particular na issue na kailangang maipahayag sa buong simbahan. Nakuha po ninyo yung sense ng assembly. Ayan. So, pero after daw po na mabigyang depensa ni Barnabas and Paul na ang mga Gentiles should no longer be circumcised because we are all saved by grace, they fell silent. At yung katahimikan po dito ay hindi po yung tila parang nanahimik sila at nagbubulungan. Tinan mo itong mga to, after nilang kay Jesus Christ, ganun na lang yung law. Parang nagmumurmur sila. Hindi po yung parang silence in rebellion. Pero actually, sila po dito ay nanahimik na may pagsang-ayon. Para pong they fell silent because they were silenced sa argument na sinabi nila Barnabas at Paul. Wala po silang masabi. Bagamat ang kautusan ay may malalim na halaga, alright? We also don't have to look down on the Jews. Huwag po nating i-look down yung mga Jews na masyado silang stricto sa law. Actually, sinabi pa po rito, may mga Pariseo na naging Kristiyano na nandito sa assembly. Sila po yung maituturing na isang naging strict sa law dito sa assembly na ito. Bagamat nga po may value yung law, bagamat ang kautusan ay may malalim na halaga sa lahat po ng mga hinirang na tao ng Diyos, including us Gentiles. Ang mga Hudyong ito sa teksto, lalo na ang mga Pariseyong naging Kristiyano, ang issue po ay pinagbabasehan pa rin ang kautusan. Kung saan ang lahat ng mga lalaking Israelita,
pati ang mga dayuhan ay kinakailangang ma-circumcise bilang tipan na lehitimong nag-uugnay sa Diyos. If we will recall in Genesis, when Abraham was like being called, kinakailangan po siyang ma-circumcise being, saan po ba nanggaling si Abraham? From Ur. And he is not, walang Israelites. No? He is even a pagan. Requiring Abraham to be circumcised as a covenant sign that you belong to me, and everyone who will follow after you will be purified. Because of that picture out, that circumcision, na parang kung sino man yung na-circumcise, sila yung na-purify, be it physically, but more spiritually. Kaya yung mga susunod sa anak ni Abraham ay maituturing na covenant children, that they are being made holy by God through the act of circumcision. So, even at the time of Passover, before the Israelites from Egypt will go to Egypt, kinakailangan po silang ma-circumcise. Talagang ma-signify na you are actually now part in my covenant. Okay, ito po yung Now, the Jews have a concern for the Gentiles. Paano silang mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa atin kung hindi sila masicircumcise? Pero alam po natin, nagkakaroon na po dito ng issue kasi namumuhay pa rin sila sa kinagisnan po nila. Let's say, for example, namuhay tayo na ang baptism, sorry for this, talagang lulubog ka. Ngayon, buhos na lang ng ganun. Hindi dapat ganun. Just kidding anyway. So, di ba parang may issue po tayo sa mga hindi na nakagisnan natin at biglang nabago. Na parang hindi na, ang alam natin, ganun yung tamang kaparaanan para mapabilang sa kaharian ng Diyos ang isang tao. Pero because of Jesus Christ, nagbago po kasi. Of course, we are no longer under the law but under grace. But we have to understand, ano po ba yung nag-uugnay na talaga sa atin sa Diyos? Ayan, dito nga ipinahayag ni Barnabas at Paul na ang saysay ng kaugnayan ng sino man sa Diyos ay ang kanyang grasya. Kasi si Jesus ay namatay na para po sa atin. Yun po yung totoong circumcision na nangyari. Na naglinis po sa atin. Na nag-ugnay po sa atin. Spiritual act of circumcision through the crucifixion of Jesus Christ. And the baptism symbolizes it. Nakuha po natin. So that's why we are being one with Jesus Christ through His death and resurrection. And the act of baptism actually is a profession of faith also. Na still kailangan pa rin po yun. Wala namang sinabing baptism po dito, pero if we will actually titignan pa po natin yung mga kailangang i-address po dito, nakabase ang kaligtasan no longer in the obedience to the law. Of course, hindi naman ganun talaga ang punto ng law, pero sa grasya ng Diyos. Because in Gentiles, apparently, sumunod kami sa law, ganito yung ginawa namin, sila ganun na lang. There's indeed an issue for the Jews. Ang pagiging saksi nila Barnabas at Paul sa makatotohanang panunumbalik ng mga Hentil, right? Yung kanila pong repentance, it's really genuine. Ito po ang naging makabuluhan sa lahat ng mga nakapakinig sa kanila sa pagtitipong iyon ng konseho ng Jerusalem. Ang hirap sa Tagalog, no? So, the Council of Jerusalem, they were silenced in the argument that indeed everyone is saved by grace. Wala na tayong kailangan pang sabihin dito. They are actually agreeing.
At para selyuhan ito, okay, binigyang hatol ito ng pinuno na tagapayo sa kapulungan na si James. Which is in our term, the moderator. Okay? Si James po yung masasabing moderator. Na siya pong tagapamagitan at tagapayo. Hindi po siya yung bishop. Okay? Hindi po siya yung parang pope na siya yung nagdidesisyon. Hindi po. Siya po yung isang tumutulong kung paano po may ayos ang mga ito. Isang leader po sa Jerusalem. At sinabi po niya in verses 13 to 19, sabi ni Lucas, after they finished speaking, James replied, "Brothers, listen to me. Simeon has related how God first visited the Gentiles." Hindi po sila Barnabas at Paul ang pinagbabasihan niya dito, si Simeon mismo. "To take from them a people for his name. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written, after this I will return and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from of old. Therefore my judgment is that we should not trouble those Gentiles who turn to God." Yan. Yung emphasis po dito na si Simeon, si Peter, tama po ba? Na kahit nga si Simeon napatotoo niya na ang nais ng Diyos ay mapasama ang mga hintil. So do not trouble them na mapahirapan pa sila, paano mapabilang sa atin din. So nagkaroon nga ng vision si Simeon, pumunta siya kay Cornelius, nagbaptize siya doon, at nagkaroon ng number of believers from the Gentiles. How can we still hinder them to fellowship with us or to be part of the church? So sa inaasam na pangakong ito ng Diyos para sa mga Hudyo, remember, this is Amos. Makikita niyo po sa footnote ng inyong Bibles. Amos 9, 11, and 12. Medyo may modification lang si James dito, no? Pero inaasam po ng mga Hudyo nung sila ay ma-exile, di ba? In 70 years, something like that. They are longing for their return to Jerusalem, which is in the prophets. They are proclaiming this restoration. Should they obey the Lord still? So, may tinatawag na remnant na hindi lahat na matay. Yung iba nakabalik pa rin po. Yung mga napreserba. Nangyari yung pangakong ito. Pero ang hindi nila inaasahan sa pangakong ito ay hindi lang sila yung manunumbalik. Hindi lang Israel. Ang pangako ng Diyos, and all the Gentiles who are called by my name will be part of this restoration. Hindi lang restoration of Israel ang promise ng Diyos during the time of exile, but when you will return, mapapasama pati yung mga ibang bansa. Which is in the first place, yun din ang nais ng Diyos. All the nations will be saved. So kaya dito mas pinagtibay ni James na kasama sa planong panunumbalik ng kaharian ni David ay ang pagbabalik loob ng mga hentil sa Diyos, kung saan nais niyang makasama talaga ang bawat nasyon sa kanyang kaharian. So malinaw na binibigyang diin dito na dapat tanggapin ang lahat ng sino mang kabahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit ang iba ay malayo sa kung paano tayo natuto sa salita ng Diyos. Because tayo pong lahat dito ay hindi walang biological na Jew. We are Gentiles. Pero how can we associate ourselves dito sa issue na to? Marahil may mga tao
Kristiyano na kung makapag-praise, kung kumanta sa atin, masyadong maingay, nagtataas ng kamay, hallelujah, ganyan. Ano ba yan? Ano bang klaseng Christian yan? Yung iba yung understanding sa text. And we criticize them. We discriminate them, hindi sila totoong Kristiyano. Pag hindi yan Reformed, hindi yan totoong Kristiyano. But what we can learn from here is, anuman po sila, hindi man sila natuto ng gusto sa Biblia kumpara sa atin, tanggapin po natin sila. Dahil nais ng Diyos na ang sino mang nananampalataya base sa sino mang naligtas dulot ng grasya ng Diyos na may pananampalataya kay Jesus ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At wala tayong dapat discrimination. Ay hindi, dapat sila, totoong Christian yan, ganito dapat yan eh. Tanggapin natin ang bawat mananampalataya o kaya patuloy tayong tumayo lamang sa grasya ng Diyos at malugod sa panunumbalik ng mga kapwa nating makasalanan. Ito yung dapat nating response eh. Hindi yung ihihinder natin sila. Tanggapin natin ang bawat mananampalataya sa ating lokal na kongregasyon. Should there be any in our church na mapabilang at hindi used to the way how we worship, for example? Tanggapin natin sila. Even other local congregations na tayo ay magkaroon ng fellowship sa kanila. Oh, parang iba yung the way they do it. Wala tayong issue dapat doon. Tanggapin natin ang bawat isa para sa kalwalhatian ng Diyos sa kanyang dakilang plano. Tulad ng saysay ng sinabi sa verse 19, huwag nating pahiyain na lumapit sa Diyos ang mga taong malayo sa Kanya. These are the Gentiles actually. Kumpara sa ating mga natuto na sa Kanyang salita, gaya ng mga Hudyo, especially the Pharisees. They look high on themselves as if they are the ones who know the Scripture. So first is grace for the Gentiles, and pangalawa, grace for the Jews. Kaya sa kabilang banda, ito naman po yung sinasabi ni James, kasunod sa verse 20 to 21, basahin po natin. But should write to them, it's like a letter, a memo, for example, to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For them, ancient generations, walang makakapagsabi na Old Testament pa po yung dinuguan. Anyway, nasa Acts po tayo ngayon. Anyway. For from ancient generations, Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues. The point here is, okay, huwag na silang ma-circumcise, but see to it that they will not be a stumbling block to the Jews also. Kasi pag sila ay nagpatuloy na, hindi, naka-Jesus na kami, okay lang kumain nito eh. Ay, naka-Jesus kami, kahit magkasala kami sa ganitong practice, mapapatawad kami. But the Jews are so sensitive to that. Because they are into what the Word of God says. So in order, para mapagsilbihan yung conscience ng Jews, huwag nating hayaan na ganun-ganun lang yung gagawin ng mga Gentiles. So that's the point. Bagamat malaya dapat tanggapin ang mga hentil at huwag silang bigyang pasanin sa striktong pagsunod sa kautusan, kailangan naman silang bigyang direksyon or kaya'y instructions na huwag nang magpatuloy sa nakagisnan nilang pagsamba at pamumuhay. Kasi nga po, being a pagan, nag-o-offer sila ng foods sa idols eh. Now that they are in Christ, see to it na hindi na nila gagawin yun. See to it na hindi na sila babase pa rin doon. Yun po yung gustong gawing instruction ni James.
para mangyari ang pagtanggap ng mga Hudyo at mga Hentil sa isa't isa, kinakailangan ding maging sensitibo ang mga Hentil sa mga Hudyo patungkol sa katuwirang nais ng Diyos ayon sa kanyang salita. Yung mga Gentiles should not also cause a stumbling block to the Jews by living in accordance to the Word. Kasi dahil lang sa grasya, napabilang na kayo, ganun-ganun lang. Pero ang punto, lahat tayo under grace, mamuhay tayo ng tapat sa Diyos. Pinoproklama sa bawat pagtitipon sa araw ng Sabbath, sinasabi po dito ni James, ang salita ng Diyos na naghahayag ng kalooban ng Diyos, lalo't higit sa hubog ng katotohanan ni Jesus. Pinupunto po dito ni James, from ancient generations, hindi nagbabago yung kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Pinoproklama yan every Sabbath. Babaliwalain nila yun. So may emphasis na mamuhay pa rin, yes, according not merely to the law, but to the will of God. Ayan po. Kung ang lahat, Hudyo man o Hentil, ay naligtas lamang dahil sa grasya ng Diyos, kailangang matanim sa ating isipan na ang grasyang ito ay hindi biyayang maliit lamang ang halaga. We are saved by grace, but that grace is not a cheap kind of grace. Hindi yan cheap grace, na parang ganun lang naligtas ka. Alalahanin mong ikaw ay naligtas sa sukdulang biyaya ng Diyos, ikaw ay hindi karapat-dapat, pero biniyayaan ka ng Diyos ng kaligtasan, na walang sino man ang makakapagbayad nito. If you want to pay for your salvation, do it. But God in His lavishness, He poured out His grace luxuriously. Sabi ng isang scholar. Luxuriously, ibinigay niya, binuhos niya ng sobra-sobra para lang ikaw ay maligtas. It's not a cheap kind of grace. Niligtas ka ng Diyos sa labis-labis dahil ang iyong kawalang pag-asa at kaawa-awang kondisyon nung una ay sobrang lalim sa inaakala natin. Wala kang kaide-ideya gaano ka nangangailangan ng grasya. Pero tinugunan ng Diyos yung iyong kondisyon beyond what you can imagine. Bagamat ang ating kaligtasan ay handog ng Diyos, sabi nga sa Ephesians 2:8-9, which will be my sermon in the retreat, it is a gift of God. Handog ng Diyos. It's really precious, yung grasyang yun. Bagamat ang ating kaligtasan ay handog ng Diyos, ang handog na ito ay naglalaman ng panibagong buhay na ganap na nagliligtas sa atin sa pagkabihag sa kasalanan tungo sa higit na kaaya-ayang buhay. Such a gift. Para ikaw ay magkaroon ng panibagong buhay na totoong maglalayo sa iyo sa kasalanan. Totoong magpapalaya sa iyo sa pagkabihag sa karumihan ng mundong ito. Kaayusan ng buhay mo. Kaya, kapatid o minamahal, huwag mong sayangin ang grasya ng Diyos sa iyo. Just like the Gentiles, yes, realize you are saved not by a cheap kind of grace. Therefore, don't waste that grace. Alalahanin mo palagi ang halaga ng iyong kaligtasan para ikaw ay bumalik lamang na later on,
after all na naintindihan mo yung kaligtasan na natamo mo sa Diyos, babalik ka lang sa nakagisnan mong buhay? Babalik ka lang sa buhay na puno ng kalungkutan, puno ng kapaguran, puno ng kabiguan? Just like in Proverbs, I think, dogs loves to eat their vomit because that's their nature. That's actually like ang tao. Binabalikan natin yung isinuka natin. Pero wag din nating sayangan yung grasya ng Diyos na nasa atin para bumalik lang tayo uli doon. Lasapin mo na ang masaganang buhay mo kay Jesus at mamuhay ka ng puno ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Once you realize how God has been gracious to you, talagang mamumuhay ka na nagpapasalamat sa Kanya and never complaining. Never arguing with God. Grabe na nga yung handog niya sa atin eh. Ano pang gusto natin? Alalahanin natin na in Christ, all saints are to live with each other under grace. Or nagsasabi ring, live according to the gospel. Diba sabi nga ni Paul, live in a manner worthy of the gospel. Kaya mga kapatid, kahit po sa bawat araw, talking about our daily grind, huwag nating hayaan na mapuno tayo ng galit. Like me, at some point. Paghihigante, rebellion o paglaban. Look at ourselves. Sa bawat araw, ano yung nagpupuno sa atin? Ano yung lumalabas sa atin? Kung titignan mo ang iyong sarili, ano ang mas nangingibabaw sa pagtrato mo sa iyong kapwa? Pagmamahal ba o poot? Yung para pag may nakita kang tao, irritable ka na kagad. Kahit yung kasama mo sa bahay, na parang dapat ikaw lang yung tao sa mundo. What is your natural inclination? To love people or automatically hate ang lumalabas? Hindi mo maikakaila, we should admit na mas natural sa atin ang kagalitan ng ating kapwa kaysa mahalin sila. Okay, maybe yung iba hindi. Pero I can assure some of us ay may ganong inclination. Galit at hindi pagmamahal ang lumalabas. At kung aalamin din natin kung bakit ka ganito, kung bakit ikaw ganito, hindi mo rin maikakaila na dahil ito sa laman ng iyong puso mula sa iyong mga, let me help you, sa mga napapanood mo, sa mga nababasa mo, at mga ginagawa mo, what you practice. Ika nga, you are what you eat. That's from a nutritionist daw po, no? Pero philosophically, kung ano yung lumalabas sa'yo, yun ay dahil sa kung ano yung kinakain mo. Kung ano yung itsura mo, literally, right? Because of kung ano yung diet mo. Paano kaya kung ang laman ng iyong puso sa bawat araw ay pagmamahal at grasya ng Diyos? What if baliktarin natin? Paano kung yung laman ng iyong puso ay pagmamahal at grasya ng Diyos? Kung ikaw, ano kaya po yung magiging resulta ng pamumuhay natin? Kung ikaw ay puno naman ng pagmamahal ng Diyos, dadaloy at dadaloy ito sa lahat ng iyong ginagawa, sa iyong salita, at
at sa iyong pakikipagkapwa. Talking about what fills your heart each day. Paano nga ba mangyayari ito? Let me help you also. Humarap ka sa Diyos pagkagising mo pa lang sa umaga. Hindi sa anumang gusto mong buksan o harapin. What's happening in the world? Well, you should know the reality na may Diyos who takes care of everything. Na may Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Na may Diyos na gusto kang alagaan, ayusin. Harapin mo siya agad. Saying that also to myself. Humarap ka sa Diyos pagkagising mo pa lang sa umaga at hindi sa anumang alam mong makaka-impluwensya sa iyo. Sikapin mong mapuno ka ng katotohanan ng Diyos sa Kanyang salita. At hindi ng mga makamundong karunungan at karumihan. Trash, garbage. At higit sa lahat, alalahanin mo sa lahat ng pagkakataon kung sino ang Diyos na nagligtas sa iyo. Na sinabi sa Exodus 1 verse, pero marami even in the Psalms, laging pinoproklama. In Exodus 34 verse 6, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. Yan ang Diyos na nagligtas sa iyo. And if you are aware of that kind of God who saved you, then dapat ganun din yung maging pakikipagkapwa mo. Dahil ang Diyos nga naging mahabagin sa iyo, ikaw hindi. Ang Diyos nga mapagmahal kung if you will cut Him, He will bleed love and compassion. That's the core being of God, being holy. And He wants us to be like Him. He saved us to be like Him. Ang Diyos ay banal, yes, ngunit siya rin ay mahabagin. Mamuhay ka ayon sa katangian ng Diyos na nagligtas sa iyo at patuloy na nagmamahal sa iyo. Kaya magagawa po nating maging gracious sa ating kapwa, loving to our kids, to our spouse, to our boss, to everyone in the street, if we are aware of our God who is gracious and loving toward us. Because we are all under grace indeed. Let us pray. Lord,